Hello guys, it's me, Nymphy, ay ang mini vlogger ng South Cotabato. Hindi nga talaga ako nagkamali na sobrang sakit ng likod ko. Pagising ko nga talaga ay halos hindi ko maigalaw yung katawan ko. Inikot ko nga itong kamay ko at sobrang sakit talaga. Sabi ko kasi kahapon ay sasakit talaga itong katawan ko pagising ko sa umaga. Pero sobra pa nga talaga sa inakala ko. Lumabas nga ako nito at wala talagang katao-tao. Ipasok kasi yung mga pamangkin ko kaya pumunta na lang ako dito sa bahay ni ate. Nakita ko nga dito yung pamangkin ko na maliit na walang kalaro. Tumitingin na nga lang to siya ng cocomelon sa tablet niya. At itong pamangkin ko na isa ay pasok niya na pala ngayon. Pinitsuran nga talaga ni ate kasi first day of school niya ngayon. At nagputol na nga rin to si kuya ng panggatong nila kasi naubos na rin. Pumunta nga ako dito sa dirty kitchen kasi yung kapatid ko kanina ay naghimay-himay ng saging. Gagawin niya daw kasi itong linupa kaya niluto niya na. Tama lang din talaga na wala na akong trabaho ngayon at walang gagawin sa bahay kasi sobrang sakit talaga ng katawan ko. Kaya sabi ng kapatid ko ay kakain na lang daw kami ngayon. Sa pagluluto nga ng kapatid ko ng saging ay nilagyan niya ng cellophane para hindi daw didikit ang tagok niya sa kaldero. Tinakpan ko na nga ito at pinuntahan ko na naman yung pamangkin ko at kinulit ko na naman. Nagalit na nga talaga to siya sa akin kaya tinapon niya yung tablet niya. At ito na nga siya ay naluto na. Binalata na lang talaga siya lahat ng kapatid ko para himay-himayin niya na lang. Nagpatulong na nga to siya sa bunso naming kapatid para mas mabilis daw matapos. At nung hapon na nga ay biglang umulan ng malakas dito sa amin at sobrang dilim ng paligid. Naalala ko nga na may sinampay pala ako sa taas kaya dali-dali ko nang inakyat. Kinuha ko na nga agad ito kasi nabasa talaga siya sa lakas ng hangin. Pati nga itong tuwalya ko ay inurong ko kasi nabasa na rin siya. Sobrang lakas nga talaga ng ulan kaya nabasa rin talaga ako. 4 PM na nga nito at bigla ring huminto ang ulan. Siguro dumaan lang talaga siya at napakaaliwalas na nga rin ng langit. At dumating na nga rin ito si Papa at pinaluto niya ako ng opon na may sardinas. Kinukuha ko nga talaga isa-isa ang buton nito kasi ayaw ko na may nahahalo. Hindi naman sa pag-iinarte pero para talaga kasi siyang buhangin sa bibig mo kapag naduduro. Sinimulan ko na nga rin ito at nilagay ko na ang kawali. Ito ngang malaki ang ginamit ko kasi lalagyan ko ng sabaw at hindi rin aapaw. Nilagyan ko na nga rin to ng konting mantika at pinainit na. Sinunod ko na nga rin itong sibuyas at bawang. Hindi ko pa nga nilagay itong kamatis kasi hindog na at para hindi rin madurog agad. Minsan nabubulol din talaga ako magsalita. Itong mag-golden brown na nga ang sibuyas at bawang ay sinunod ko na rin yung sardinas. Inihalo-halo ko na nga to hanggang lumabas yung sabor niya. Kinuha ko mga talaga itong nasa bowl para hindi sayang at lalagyan ko rin ng tubig. At para sa sabaw niya na rin. Nang makakulo na nga konti ay nilagay ko na rin itong kamatis. Hindi ko nga talaga siya dinurog kasi masarap ito kainin pag buo pa. Nilagyan ko na nga rin ito ng tubig para sa sabaw niya. At mainit din na tubig ang ginamit ko para mabilis lang kumulo. Nilagay ko na nga rin itong upo at nilagyan na rin ng pampalasa. Hinalo-halo ko nga lang talaga to siya hanggang maluto. At naluto na nga to siya mga guys at kinuha ko na rin. Binigyan ko nga nito si kuya kasi madami naman ito at konti lang kami kakain ng gulay. Yung iba ko kasing kapatid ay ayaw kumain ng upo. Kinuha ko na nga rin ito lahat. Nagkasya rin talaga siya sa isang bowl. Pinainit ko nga rin itong tuyo nung isa pang araw kasi sayang din naman daw kung hindi mauubos. Ipakain na nga sana to sa aso at sabi ko ay wag muna kasi sayang din naman. Partner kasi talaga itong tuyo kapag gulay yung ulam. At ito naman si Papa ay tinatrabaho na naman yung bahay ni ate. Pagkatapos ko nga magluto ay pumasok na ako sa kwarto kasi mag-i-edit na naman ako ng mga video. Ligo na nga rin ako ngayon para mawala yung sakit sa likod ko. Kahapon kasi ay hindi ako naligo kasi sobrang sakit talaga ng katawan ko at takot din rin ako matsugi. Pagpasok ko nga ay nakalimutan ko nga itong mga damit ko nga kinuha ko kanina. Tinignat ko nga muna itong aparador ko kung maayos itong mga damitan ko. Nakapantulog na nga rin ako nito kasi pagkatapos ko ay matutulog na rin. Wala na nga akong trabaho ngayon kaya ito munang pagbablog ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Dahan-dahan ko nga inikot itong kamay ko kasi sobrang sakit pa rin ng likod ko. Kailangan na siguro na may mag-alaga sa akin mga guys. Pansin ko nga sa panahon ngayon kapag nag-a-apply ka ng trabaho, kapag wala kang backer ay sobrang hirap mong makapasok. Para rin talagang walang silbi yung pinag-aralan mo. Kahit may experience nga ay mahirap pa rin makapasok sa trabaho. Hindi talaga katulad dati na kapag mag-a-apply ka ay makakapasok ka agad. Kaya sa panahon natin ngayon ay diskarte na lang talaga kung paano ka makakasurvive. Pagkatapos ko nga maligpit itong mga damit ko at pantalon ko ay nilagay ko na agad sa cabinet. Medyo marami na nga itong mga damit ko. Yung iba na hindi ko na sinusuot ay binibigay ko sa kapatid ko. May mga damit kasi ako na pambahay na yun lang talaga yung gusto kong suotin. Kaya wash and wear lang talaga yung mga damit ko na palagi kong sinusuot. Pagkatapos ko nga mailagay, isinirado ko na rin ito. Kaya hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!